Nabinta na po talaga yung Pilipinas. Medyo tahimik yung nagbinta. Siguro, hindi na makatulog ngayon at nanonood kagabi. Isa-isa na niya na naglalaglagan yung ating mga kasabwat. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Lalong lumakas mga kababayan yung ebidensya na itong si Alice Goo, o ang tunay na pangalan, Go Waping, ay isa pong Chinese spy. Ito ngayon ang lumabas, mga kababayan, sa pagpapatuloy na investigasyon ng Quadcom na inabot po ng pasado alas 12 kagabi. Talagang puyatan yung ating mga congressmen. Magdi-break kasi po sila. Babalik sila sa November na kasi October 1, start na ng filing ng candidacy para sa midterm election. Uminit yung ulo po ni Alice Goo nang ipalabas po ang isang documentary from Al Jazeera na nagtuturo sa kanya bilang isang Chinese spy. Yeah, sabi po ni Congresswoman Migs Nograles, mukha niyang 2017 pa lang, nabinta na yung Pilipinas. Panahon ni Digong po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. This is the cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Ito yung sabi dito sa Impact Leadership. Yan po, si Migs Nograles. Sabi po niya, siguro as early as 2017 ay mukhang nabenta na ang Pilipinas. House Assistant Majority Leader and PBA Party List Representative Migs Nograles expressed concern over the implications of the Al Jazeera documentary featuring imprisoned tycoon Xi Jinping, na nag-allege mga kababayan na itong si Go Waping, also known as Alice Goo, isa po siyang Chinese spy talaga. Kita ninyo, una siyang lumabas po sa investigation ni Risa Ontiveros sa Senado. O ngayon, mukhang nag-pile up na po yung mga ebidensya, yung mga dokumento na nagtuturo dito kay Alice Goo bilang isang Chinese spy. Kaya sabi ng ating mga congressmen kagabi, kaya pala niya, nang tumakas siya sa Pilipinas, hindi man siya umuwi ng China, dapat na siyempre, mga kababayan, kasi isa siyang Chinese, dapat umuwi siya sa China at doon na siya magtago. Nang tumakas po, pumunta ng Indonesia at sabi ni Alice Goo, wala siyang plano na magpa-China kasi po usually ang mga spy po kahit saang bansa, pag nabu-burn out po siya, nasunog.
Normal yung ginagawa po ng bansa kung saan siya pinadalang spy. I mean, yung bansa na nagpadala sa kanya bilang isang spy, sinasakripisyo na lang po yung buhay. So, malamang sa malamang, kaya iniwasan niyang umuwi sa China. Baka doon siya patahimikan ng tuluyan para hindi po mabulgar, hindi po ma-confirm yung pagiging spy niya. At malamang yun ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Secretary Benor Abalos na may gustong pumatay sa kanya. Di ba nagsunduin siya doon sa Indonesia? Yun ang sinabi, mga kababayan. Connecting the dots. Lumalabas na, mga kababayan, ang katotohanan. So sabi dito sa balita, during the House Quad Committee's 7th public hearing, kahapon po na inabot hanggang pasado alas 12, Nograles questioned how these actions could have progressed without government approval, emphasizing the need to investigate how a Chinese spy allegedly infiltrated the Philippine government. Laking pananagutan po ng previous government po. Kaya siguro, mga kababayan, masyadong desidido sila na iupo si Inday as acting president para kung si Inday ang presidente, yung mga sabit, mga kababayan, dito sa pagtraidor sa Pilipinas, mapagtatakpan po. Tulad ng pagtatakip kay Pacquiao. Di ba? Nakuha na ninyo, mga kababayan, kung bakit may agresibo tayong movement ng mga nausog na pro-China. Ibininta na, mga kababayan, ng ating bansa, pati ang kanilang mga kaluluwa, ibininta na sa China. Ito ang sabi ni Nograles. Mukhaan niyang early as 2017, nabenta na ang Pilipinas. The documentary was presented by Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario during his interpellation. In response, a visibly upset Goo denied knowing si Xijang Hindi daw niya kilala. Wala siyang alam. Basta siya, mahal niya daw ang Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, yung slogan pong mahalin natin ang Pilipinas, kuidaw. Si Alice Goo na ang totoong pangalan at never siya na nag-admit until today na siya si Go Huaping. Kahit confirm na po, based sa mga dokumento, ang sabi niya, mahal niya ang Pilipinas. Nag-gets na ninyo, mga kababayan? Di na daw kilala itong si Xi Yijang and announced her intent to file legal action. Ikakaso ko niya yan. Na-interview kasi ng Al Jazeera. Isa yun na Chinese spy. Binanggit, mga kababayan, ang pangalan ni Alice Goo sa pangalang Go Huaping bilang isa sa mga Chinese spies. Mamaya ipakwag ko po sa inyo. I-replay ko sa inyo yung Quadcom hearing. So sabi dito, the documentary also claimed that Goo had solicited funds from Xi to support her 2022 election campaign. Neberan niya ako, sabi ni Alice Goo, na tumanggap ng pera o donasyon during the campaign. Sabi ng mga congressmen, mahirap pa niya yung manalo sa isang eleksyon. Saan ka niya kumuha ng panggastos? Yes, sabi rito, ni Migs Nograles, paano nakapasok ang China dito? Paano nakalusot ang Chinese spy dito? At mas malala, paano naging parte ang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, di ba, the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi Baka naman pala the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017 ay nagsimula na tong lahat at ay mukhang nabenta na po ang Pilipinas. Sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Hulaan ninyo, mga kababayan. Ako, alam ko na. Manila ang taon, 2017. Sino ba ang nakaupo noong 2017? Nabinta na po talaga yung Pilipinas. Medyo tahimik yung nagbinta.
Siguro, hindi na makatulog ngayon at nanonood kagabi. Isa-isa na niya na naglalaglagan yung ating mga kasabwat. Nakita ninyo mga kababayan? O ito mga kababayan, yung parte ng pagtatanong ni Migs Nograles. Pakinggan po natin. Honor, hindi pa ako yan. This is not you. Okay. Hindi daw siya ito. Ang katanungan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Xie Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi pa ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Sabi dito sa amin po, sa Bicol, ang kabayo pag may lugad, dinakirad. Pag may sugat daw ang kabayo, ay gumaganon. Nagre-react siya sa pain. Kaya siguro nagalit, natumbok mga kababayan ng Quadcom na siya isang espiya dito sa ating bansa ng China. So matindi po ang naging revelasyon ng Quadcom. So ito po yung presentation ni Congressman Chino Almario. Jazeera. And if I may, Mr. Chair, also request humbly that this may not be taken out of my time, as this is very revealing also in nature, if it's okay, Mr. Chair. Al Jazeera po. Certainly. Thank you, Mr. Chair. Congressman Almario, the better Almario. Anyways, please, Comsec, can we please play the video? Ayan po yung video. 接收了很多这个中国公安部和一带一路的这个机密啊，一些事情呢还和最高层那位呢有关系。我被送回中国一定会遭到灭口啊。 Wang Fugui met Sher in prison and says he witnessed an attempted attack on him. 60-70个泰国人对我们10多个中国人进行那个无差别的袭击。为什么知道是针对佘志安先生呢？是因为这些泰国人向我说话当中，就是有在找佘志江。 那个时间是他律师会见的时间，然后所以说 So lumalabas mga kababayan yung espionage na ginagawa ng China, hindi lang dito sa iba-ibang bansa, mga kababayan. Battling charges related to credit card fraud before being found not guilty. He says he became good friends with Sher when they were placed in the same cell. He's now the custodian of many of the tycoon's alleged secrets. 他有在亚太上留下很多那个待解密的那些档案，目前受到他的那个授权所解密的那些内容只是部分的内容而已，但是这些内容涉及到了那些国安人员的名单。He allows us to take a look. One file in particular catches our attention. It's a dossier about Guo Huaping or Alice Guo, former fugitive and embattled ex-mayor of a small town in the Philippines. Di ba? Na-mention mga kababayan sa documentary ng Al Jazeera, si Guo Huaping, na isang mayor niya sa isang maliit lang na town in the Philippines. Yun ang pinakita na picture. Deny to the bone mga kababayan si Alice Guo or si Guo Huaping. Hindi niya ako yan. Ganyan talaga po ang mga spy. Never silang aamin till death. Kaya umusok na siya nang sabihing direkta na isa ka niyang Chinese spy. Ituloy natin. Ayan po siya. His custody or is being investigated for alleged ties to scam operations and money laundering. He's also accused of being a Chinese spy. 菲律宾的这个郭海平呢，我用这个手机呢通过话，当时呢还要了。Sher says Guo once asked him to help fund her political campaign. 那我更不想得罪这个菲律宾政府了，所以一直就或者没有给钱。
Guo has repeatedly Siya insisted mismo. she was born in the Philippines, a prerequisite for office holders in the country. But Che's dossier lists Mukhang-mukha China niya, mga as her kababayan. place of birth. Guo had previously claimed she's the daughter of a Filipino woman. But according to this document, her mother is a Chinese citizen called Lin Wenyi. The dossier also lists a family address in China's Fujian province. This is what our researcher finds when he visits the local office of the Chinese Communist Party. At a nearby village, residents shown photographs of Guo recognize her as the daughter of Lin Wenyi. Kita, may mga witness that po. appears in Che's dossier. They say Guo was born here and only Diyan daw. moved away towards the end of 2002. Pinanganak si Alice Goo. He has a message for the former mayor. 郭海婷跟我是不可信的，我们两个人你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场，要想不被灭口呢，就把真相。 Chinese spy din siya po na nahuli na. China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Neither did Alice Guo Huaping. So yun, mga kababayan, ang short documentary film na published by Al Jazeera. Yung pinakitang lalaki po doon na nagkukwento, yun po si Xi Zhijiang. Ito, Xi Zhijiang. Na ang sabi sa Al Jazeera, nahuli yun, mga kababayan, na isa ring Chinese spy. Yung China nagpapadala ng mga spies all throughout the world, in different countries all throughout the world. Kasama doon, mga kababayan, ang Pilipinas. Kasi may interest nga sila dito po. Ganon katindi ang infiltration. So itong iniimbestigahan ng Quadcom at ng Senado na mga POGO operations. Front nila yung POGO at yung mga negosyo, mga kababayan, ng mga Chinese. So nag-engage sila sa legit business as cover to infiltrate the country. Tapos doon na yung mga illegal operations tulad ng kidnapping, money laundering, killings, at yung malala, mga kababayan, yung druga. Kaya sabi ko sa inyo, pasalamat tayo dito sa ating mga magigiting na mga congressmen. They're risking their lives, mga kababayan. Mga bagong bayani natin sila po para ma-expose po ito at matuldukan ang threat sa ating national security by the Chinese. So balikan natin, mga kababayan, si Congressman Almario. Point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Xie Kailun, who Xie Zhijiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly Myanmar, shows Burma, Guo Huaping. In the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo, umiinit na yung ulo ni lumaki ba si Alice Ma'am Goo, Alice dito sa Pilipinas, Huaping. kung dito pa siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian, correct, na nakilala nila si Alice Guo o Guo Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Guo Huaping sa You see? kanila. Number 2, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Nakita na nga. Doon mismo, she left daw late of 2002
sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. Confirmed. So, Mr. Chair, I think this in itself Spy nga. speaks volumes na. No? Again, nakakainis na time and time again, dinideny ni Go Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay. Again, let me ask. Go Huaping, kilala mo ba si Xie Zhijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zhijiang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Miss Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying that din in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Go Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kitang-kita na. Hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth kasi kailangan din natin yung kompletong katotohanan. Which is why this is an open call to action, Mr. Chair, sa lahat ng mga nanonood ng Quad Committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin, sa pagkuha ng katotohanan, please come forward. Kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na ultimo, sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon rin siya, tumakbo din siya, humingi siya ng tulong. It all adds up. It all lines up. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video to the committee, and I hope na people really try this time na mas marami pa na will come forward to speak truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Almario. So, before we recognize the next interpellator, may tanong lang ako kay Ms. Go Huaping. So, hindi mo kilala yon, ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy? Totally po, hindi po ako spy. Walang mag-aamin po ni spy.
Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, yan ang os ng spy. Certificate from China. Till death, hindi aamin. A picture that resembles your feature. Diba? So, 1, 2, pangalan mo, yung Go Waping. Tapos yung place of birth mo, nakalagay daw doon. Nakalagay, China di ba? So, how will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Your Honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find way para... Hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, magdidemanda po ako. Okay, sige. Didemanda niya yung Al Jazeera. The next interpellator pati is yung Congresswoman Migs Nograles. Nagnuso sa kanya. Mr. Chair. Before that, Ms. Alice Go, you said you will file a case against this Sheji Zian, and you said you will tell the network. Anong network to? Per my record po, kung di po ako nagkakamali, Al Jazeera Network. Okay. Yung nakita ko po. Pero babalikan ko po kung tama po yung nasulat ko po, Your Honor. Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. So again, Ms. Alice Go, Mr. Chair, you are denying that you are a Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No. So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Guo, na itong si She Zhijiang, na umamin na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas? Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put in record, Mr. Chair, this video showed, mahaba kasi to, it's an excerpt of the video, that inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, can we show lang na nagpakita siya ng picture na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin nakakuha ng refuge yun sa Myanmar, kaya umamin na siya. So, ang spy, pwede rin palang umamin. So, ito. Wala kang kilala dito. Basta't masiguro yung protection niya. Wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito. Pero pag bumalik siya sa kanyang bansa mismo, malamang na dito siya na-recruit sa Pilipinas as patayin spy. Siya doon. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila. Hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Go? Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss God, pag you're saying that hindi mo kilala at didemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Sheji Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? Uminit yung ulo ni You don't have to be so riled up if Alice you know Go. the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Sheji Zhang is saying. Right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. And na nanay mo si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already I'm not asking anything court about your na po. citizenship.
I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing something, Ms. Guo. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Trono, yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Kinongratulate pa nga yes, siya. This is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Below, yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Sino-sino yan? It is from Jinjiang, Jinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Jinjing Shen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot if she really is your mother, na you're denying your ties to your mother. Sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the special investor resident visa. Yung next slide, please. Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi. Galing nga sila from Fujian. And it is January 12, 2003 na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman in-name din si Miss Alice Guo na hindi naman, wala namang kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi, which you have said this is the partner of your father, your Chinese father. Yes, Your Honor. Yes. And Connecting you said the dots. naman na you will only Tumbok na be po. into business with those you are very close with and those you trust, correct? Yes, Your Honor. Yes, you said that last hearing. And yung lumabas nga yung mga corporations, makita natin, they're about, pakita natin yung almost similar to the table that we showed last hearing, or 2 hearings ago. Ito yung mga corporations mo. Ang daming beses lumalabas nga nitong si Lin Wenyi, na lahat ng mga kasama sa corporations na yon are actually family members of yours. Your brother, your father, right? And ngayon, nanay niya. Ala, itong Lin. So it is a family corporation. Booking na po? So, Huling-huli na po? may itong nangyari dun sa video, meron sinasabing yung Yatay Group. Ito yung company ni Mr. She Zhizang. And actually, itong business ni She Zhizang ay katulad ng mga negosyong tinayo mo sa Bamban Tarlac.
There's a picture eh. Na halos magkapareho siya. Tindi. And do you know that etong si She Zhijiang, link yung mga businesses niya. Kaya nga siya nasa Thailand ngayon eh. With human trafficking, extortion, and cyber scams. Which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga illegal POGO operations dito. If I may be allowed to play an excerpt of that video again, Mr. Chair, to show what's happening in Myanmar. Please proceed. Yan. Tingnan natin uli, mga kababayan. Ayan o. It's one of Asia's most mysterious cities. Yan, Myanmar po yan. Across the border is Yatai. It's been transformed by vast Dating sums of sleepy Chinese town. money. Parang yung Bamban Used to have Tarlac. a school near where the neon-lit buildings Parehas stand. mga kababayan. It really is Myanmar's version of Las Vegas or Macau. Ito na ngayon siya. Oh. Basically overnight we've just seen... Gumanda na, mga kababayan. Essentially, no, makikita natin may similarity from a rural area, pumasok at expand, nag-build ng mga ganitong klase to front legal businesses na alam naman natin may mga illegalities which is being found in Myanmar. And ito yung sinabi ng Chinese spy na si She Zhijiang. So essentially, Mr. Chair, kung titingnan mo, if I may show na lang to this committee para mas madali. Parang ang mga espiya ng China, di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar, we don't know other countries that we can later on discover. Parang may steps sila eh, kung anong gagawin nila. Parang, ito, step 1, pumili kayo ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin, Myanmar, Thailand. Step 2, pumili ng lugar na pagtatayuan ng mga industrial complex, which we have seen in Porac, Pampanga, and in Bamban, Tarlac. Step 3, maghanap ng mga dayuhang Chinese na mumumuhanan na tutulong magtayo ng negosyo. Kita natin, yung kapatid ni Michael Yang, nakatanggap halos 2 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Si Zhang Yujin, nakita natin guilty sa Singapore para sa kasong money laundering na incorporator ng Baofu. At si Jiang Zhonggu, yung ama ni Alice Guo, na incorporator din, na sinasabi nga niya, yun ang simula, diba? Na nagpondo rin sa kanya sa mga businesses. There's this trend, Mr. Chair, no? Na galing sa Chinese, nagsisimula, or kung grandfather man. Pero ito yung mga paulit-ulit na kwento eh. Then there's step 4. Kukunin ang mga loob ng mga residente at gawing dummies. Nakita natin, I think, di ba may mga nag-surrender? I think over the last few days, Mr. Chair. Itong si Telma Laranan, Rowena Evangelista, tindahan sila ng mga gulay, no? May mga barbecue stall na obviously hindi naman nila kaya mag-incorporate or to give itong mga capital sa mga malalaking negosyo na nag-surrender na ginamit lang sila. I don't know kung paano nila ginawa ito. Basta kinukuha nila yung loob ng mga residente kasi syempre may mga pangangailangan siguro at hindi naman nila iniisip kung ano yung magiging repercussions. Then there's step 5 na maghahanap ng makapangyarihan na tao na may pera at impluwensya sa gobyerno na alam natin na tinatanungan natin na ngayon hindi na natin makita, Mr. Chair, ang dating presidential spokesperson na kita natin. Tinulungan niya, bigyan ng permit, ang mga POGO, known personality who's the lawyer and owns several properties connected to what we have been seeing the past few hearings. Then there's step 6. Nagtago na si Harry Roque. Na mga kumpanyang mukhang legitimate sa una. Diba? Nabigyan na natin ng lisensya tong Hongshen. And then na-raid yung Baofu compound. Yung Lucky South 99 nagsimula as a BPO, sa BPO at real estate industry. Ngunit inamend na yung AOI niya noong February, doon na pumasok yung POGO. So they can start incorporating in the guise of a legitimate business na mamaya magiging illegal naman. Then there is the next step
magkakaroon nga ng corporate layering na. At nakikita natin sa mga different corporations like Baofu, itong mga corporation ng mga Yangs, itong mga corporations nila Miss Alice Go. Nakita natin sa Matrix today, there are so many corporate layers na pag tinignan mo, it all ties back to two personalities who are here. Actually, three personalities who are here na magkakasabwat, Mr. Chair. And of course, step 8. Then, dito na, pag nangyari na tong lahat, magkakaroon na ng illegal na gawain na may mga human trafficking, money laundering, illegal gambling, love scams, tax evasions, at iba pa. You know, Mr. Chair, nakakalungkot. So, ito, titingnan natin, steps 1 to 8. Mukhang ito ang, kumbaga, standard siguro nila or mission order ng mga espiya na to. Na nakakalungkot na pumasok sila ng Pilipinas. Pinayagan silang pumasok ng Pilipinas dahil bawal sa kanilang bansa itong mga gambling, offshore. Pumasok ang China dito. They took advantage of our country, our laws, our citizens, our resources, Mr. Chair. Nakakatakot dahil hindi to one-sided. Lahat ng mga steps na to, mangyayari lang at pupunta sa next step kung pinayagan to ng gobyerno. May mga kasabwat talaga to? There are steps and there are processes. Alam at sinabi ni Ms. Alice Go na our government agencies can prove naman daw. Diba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. Correct. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to? Para nakapasok ang China dito? Paano ka nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, diba the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi. Baka kaya naman palang the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017, ay nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So, sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun lang po, Mr. Chair. And I will end again to Ms. Alice Guo with the message of your fellow Chinese spy to you. So, sana medyo matauhan ka ng konti. Can we just play that message na lang po? Yan. Ipi-play uli po. Yung panawagan ng kapwa niya, Chinese spy. Last part. Yan o. Yan po. Sa last part po. In Chinese, baka kasi mas makarelate sila Mr. Chair, sayang. Babasahin na lang niya. But there was a English translation sa babae. Oo. Nasa last part kasi siya Ayan. Yan o. Ayan po. Dossier. They say Guo was born here and only moved away. Says he has a message for the former mayor. Yeah. 郭海挺跟我是不可信的，我们两个你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下 China 场。 cannot be trusted 要想不灭口呢，就把真相呢也告诉全世界。 China's Ministry of State Security did not respond. Mr. Chair, I end my interpellation with that. Thank you. So ang mensahe po kay Alice Goo, nantawag niya Go Huaping, yung totoong pangalan ni Alice Goo, China niya cannot be trusted. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.